Anyway, good morning pong muli sa inyong lahat. Okay, marami po sa atin, kalimutan na natin yung Pasko na yan. Ah, marami po sa atin, alam ko, sa tagal ng pag-church natin, nag-celebrate na nga tayo, no? 10 years na tayo, actually. Hopefully, lahat tayo, magaling na tayo, mahusay na tayong makinig sa sermon, di po ba? Mahusay na tayong mag-share. At hindi lingit sa lahat, marunong na kayo magbukas ng Biblia. Siguro, ina-highlight niyo pa, no? Marunong kayo mag-highlight. At higit sa lahat, naririnig ko to, napakagaling nyo ng mag-response ng Amen. Lalo na kapag tama yung sinabi ng nagsasalita, alam nyo yung tama yung binigkas, at inisip nyo, siguro dapat paniwalaan yon, dapat ipaglaban, nag-amen po tayo. Amen. Wala naman nag-amen. Pero kung magiging tapat po tayo mga kapatid, tapat tayo sa ating sarili, may isang tanong na actually hindi madaling sagutin ito eh. Sapat ba na alam lang natin yung mga yon, magbukas ng Bible, mag-highlight ng talata, mag-amen? Marami pong mga Kristiyano ngayon, punong-puno sila ng kaalaman sa kanilang isip. Subalit ang katotohanan, kapos sa pagsasabuhay ng mga alam nila, yung mga nakastak sa kanilang isipan, kapos sila. Pwede pa sila magmalaki. Alam ko kung saan verse galing yung subject ng tungkol sa pagmamahal. Alam ko kung saan matatagpuan yan. Pero sa kabilang banda, yung nakakaalam ng verse tungkol sa pagmamahal, siya naman yung napakabilis magalit. Yung mga taong nakakaalam ng talata tungkol sa pagpapatawad, kadalasan, mga taong ito may mga kinikimkim ng sama ng loob, at higit sa lahat, kahit nalalaman niya yung mga tama tungkol sa Biblia, sabi ko nga sa inyo, marunong mag-amen, yung mga bagay naman na ginagawa niya hindi kalooban ng Diyos, lalo na kung walang nakakakita. Sa mga nakaraang pag-aaral natin, nung I think December 14, if I'm not mistaken, sa chapter 4, verse 8 ng Pilipos, malinaw po doon yung bilin ni Apostol Pablo, kung natatandaan natin. Ang dapat ilalagay natin sa ating isip ay mga bagay na totoo, mga bagay na marangal, mga bagay na matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kapuri-puri. Dahil ang tamang premise ng ating pag-iisip ay kung hindi natin isa sa buhay yon, walang kapangyarihan yon. Nasa isip lang natin. Hindi siya matutupad, hindi siya mangyayari. Kumbaga, knowledge na nakastak lang sa ating isipan. At alam niyo na alam niyo na marahil ang pwedeng mangyari kapag naka-stack ang isang bagay. Katulad ng pagkain, kapag yan in-stack at hindi niyo kinain, ano mangyayari? Masisira. So, ganun din yung isip ng tao. Masisira pagkain na hindi ginamit. Probably, pwedeng sabihin, mag-expire yung aking knowledge. Maging surplus yung aking isip dahil hindi ginagamit yung mga natutunan sa salita ng Diyos. Now, ngayon pong araw, aanyayahan tayo ng susunod na talata, talatang Siyam, upang pag-usapan natin at tanungin natin ang ating sarili. Nakikita ba sa buhay ko ang mga bagay na nalalaman ko o hindi? Now, bago tayo sumagot dyan sa pag-uusapan natin ngayon, samahan niyo muna po ako na basahin natin yung ating talatang pag-uusapan ngayon, matatagpuan sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 4, talatang Siyam. Philippians chapter 4, verse 9. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong narinig, tinanggap, natutunan, at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Panginoong makapangyarihan sa lahat, mapagpalang Diyos at aming Ama. Salamat po sa biyaya ng panibagong araw. At maraming salamat din po, Panginoon,
Dahil ikaw ay Diyos na tunay na nagsasalita sa pamamagitan ng iyong banal na kasulatan at sa pamamagitan din ng aming mga buhay. Panginoon, habang binubuksan namin ang aklat ng Pilipos, kami po ay humihiling sa inyo na buksan nyo rin, patuloyin sa aming puso't isipan ang mga bagay na dapat naming malaman. Alisin mo po ang anumang sagabal, mga kapaguran ng aming isip, mga alalahanin, mga takot, at mga pagdududa sa aming isip, Panginoon. At upang malinaw na aming marinig ang iyong tinig, tulungan po kaming huwag lamang aming matutunan nito, kung hindi magkaroon kami ng bahagi sa aming buhay na aming iayon ito sa iyong kalooban, Panginoon. Bigyan mo po kami ng tapang na magbago at sumunod sa iyo. Nawa po ang aming pag-aaral ngayon ay magbunga ng pagbabago sa aming pamuhay, sa aming isip, pananalita at sa aming mga gawa. At habang kami po ay susunod sa iyo, maranasan din namin ang iyong presensya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Now, dito po sa konteksto ng ating aklat, kung meron kayong banal na kasulatan na hawak-hawak niyo o dyan sa program nakalagay yan, makikita natin napakahalaga ng pagsunod kasi ito ay huwaran. Hindi ka matatawag na Kristiyano kung ikaw ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay hindi lang ito naririnig. Sabi niyo nga pinapapasok sa kabilang tenga at hindi pinapalabas sa kabila, pinapapasok sa ating kaluluwa. Dapat ating isinasabuhay ito. Kaya nang sabihin po ni Apostol Pablo, dito sa talatang 9 na ating binasa kanina, sabi dun sa unang katagaw, isagawa ninyo ang lahat ng inyong narinig, tinanggap, natutunan, at nakita sa akin. At sa gayon, sa inyo, ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. May paalala din po, katulad ng pinag-aralan natin sa Aklat ng Santiago. Ito ay tinuro sa atin ni Pastor Raymond. Kung naalala niyo yung talata, Kabanata 1, talatang 22, tignan niyo ang payo ng Apostol Santiago. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. And then meron siyang kasunod na pahabol na napaka-importanting mga kataga. Sabi niya, kung ito'y pinapakinggan niyo lang, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So, napakahalaga po na yung mga bagay na nakita natin ng mga karaan, nasa isip natin, dapat mag-manifest, magkaroon ng katotohanan sa buhay natin. Lumabas, talagang maging anyong Kristiyano ang buhay mo. Dahil ang isip mo, yun ang iyong magiging kalakaran sa buhay. Di ba gano'n naman? You are what you think. Ganun din, you are what you eat. Kung anong kinakain mo, yun ang mangyayari sa katawan mo. Kaya kung anong laman ng isip mo, probably yan ang dapat lumabas sa iyong pangatawan at pamumuhay bilang isang tunay na mananampalataya. Now, ito, sinabi ni Apostol Pablo, not to the purpose na siya ay nagmamalaki. Hindi siya nagmamayabang dito sa mga bagay na ito. Kundi, itong mga salitang ito na ating tinatalakay ngayon ay bahagi ng kanyang pagtuturo para maging halimbawa po sa atin sa buhay niya na naganap sa kanyang kahirapan at pagharap niya sa kanyang mga pagsubok na dinanas ng mga panahon na yon. Alam natin na yung talatang 8, siyempre ang kasunod ay talatang 9. So kung saan itinuro niya kung anong laman dapat ng ating mga isip. At ngayon naman, may follow-up siya, itinuturo niya kung paano natin to maisa sa buhay. Layunin na ito ay may pamalas o may pakita. Sa totoo lang po, yung doktrina o yung Bible structure, Bible study, ay pananampalataya yan. Subalit, kung hindi mo gagamitin, hindi makikita sa buhay mo, baliwala lahat ng iyong mga karunungan o kaalaman na nakuha sa salita ng Diyos. Hindi mo ginamit Na ang ibig ko pong sabihin, sa paggamit natin sa ating buhay, dapat sa gitna ng mga alalahanin natin, ito ay magsilbing paalala na meron tayong Diyos, merong presensya ng Diyos, Diyos ng kapayapaan,
Sa kabilang banda, yung taong handang sumunod at magsabuhay ng pananampalataya ang ating pinag-uusapan sa buhay natin. Madali kasing sabihin, ako'y nananampalataya, ako'y naniniwala sa Diyos. Pero, bibig lang yun. Probably, pwedeng hindi ka magsalita, pero kung magawa mo sa buhay mo, mas maganda yon. Napapatunayan na talagang yung natutunan mo ay nagaganap sa totoong buhay ng iyong paglakad. Tandaan natin yung mga sinasabi ni Apostol Pablo, ito'y galing din sa pangako ng Diyos. Lahat yan, yung mga pagiging payapa ng isang mananampalataya, pangako yan ng Diyos na kapag ikaw ay sumunod sa Kanya, hindi ka magkakaroon ng pag-aagam-agam at ang pagtitiwala mo ay lalago at magiging matatag ka sa iyong pamumuhay. Now, ano po ang ibig sabihin ng salitang disiplina sa talatang 9? Kasi kung ang pag-uusap ay disiplina sa talatang 8, disiplina sa isip yon. Pagdating sa talatang 9, disiplina naman sa ating buhay. Ito kasi yung dapat nating maintindihan mga kapatid. Ito yung mga bagay na nararapat nating isa-isip at manatili sa ating isip. Sapagkat ito ay inaasahan ng ating Panginoon. Yung mga binanggit ni Apostol Pablo, inaasahan ng Diyos na gagamitin natin ito sa buhay. Maging kapuri-puri, kaibig-ibig, at dapat instead naman kasinungalingan ang nasa isip mo, magiging bagay ng katotohanan lamang ang iyong pinapairal sa iyong buhay. Mga bagay na nararapat sa ating isipan at dapat ito'y nananatili. Ang tanong, saan ba nagsisimula ang isang buhay na may pagsunod sa Diyos? Paano magiging makabuluhan? Paano magiging totoo yung mga bagay na pinag-aralan natin, tinalakay natin sa talatang 8 na magiging actual na mangyayari sa buhay natin? Number 1, ang pinagmumulan po niyan, nandoon sa talata, unang-unang salita, sa pananampalatayang ating narinig. Hinighlight ko ng kulay dilaw para makita niyo sa program niyo na that starting ang lahat ng nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Saan siya nagsisimula? Sa narinig natin. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong narinig. Doon muna tayo sa narinig. Now, sa talata pong ito, pag sinabing narinig o yung salitang narinig, hindi ito tumutukoy sa simpleng pakikinig mga kapatid o simpleng gamit ng ating tenga. Ang ibig sabihin nito, pag ikaw ay nakinig, dapat meron talagang pananampalataya na mabubuo. Sa konteksto po kasi ng Biblia o ng banal na kasulatan, ang narinig ay nangangahulugang pakikinig na may pangunawa. Iba yung nakinig ka lang at hindi mo inintindi at inunawa. Lalabas talaga yun sa kaliwang tenga mo, papasok sa kanan. Kanan, kaliwa. Tama ba? O yun. See? What would happen kapag ganun, lumabas sa kabilang tenga? Wala lang. Parang hangin lang na dumaan sa iyo yung katotohanan ng salita ng Diyos. Ikaw ay mananatiling bulag, mananatiling layo sa plano ng Diyos dahil hindi mo ginagamit. O kumbaga, tignan natin yung pagkain. Pag yung pagkain hindi mo ginuya, walang process ng mastication, what would happen? Walang process ng metabolization. Magiging ano sa tiyan niyo yun? Nilunok nyo lang, lunok lang kayo ng lunok. May impatyo kayo, sasakit ang tiyan nyo. May proseso kasi yan, dapat nginungunayan yung salita ng Diyos. Ninanamnam, inuunawa. Para yung mga protein na dapat pumunta sa parte ng katawan, makuha ng ating kaluluwa. Kasi naunawaan natin talaga yung sinasabi ng Diyos na narinig natin sa ating buhay. Mateo, Kabanata 11, talatang 11, ang sabi doon, napakaliwanag, ang may pandinig ay makinig. Naalala niyo siguro yung parable na itinuro ni Brother Ray tungkol doon sa mga buto. Bandang huli, sinabi ng Panginoon, ang may pandinig ay makinig. Kasi pwedeng ganun ang mangyari sa isang tao. Buto na natuklaw ng ibon, buto na namuhay doon sa madamo, buto na napunta doon sa may mga tinik, at yung huling buto pumunta doon sa matabang lupa. Iyon lang ang nakapasa sa paglalakad niya bilang isang mananampalataya. So, bukod sa pakikinig na may pagkaunawa, ito rin po yung pakikinig na mayroong pananampalataya. Ang narinig ay dapat paniwalaan, hindi dapat pinagdududahan. Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya, saan nagmumula? Sa pakikinig. Faith
comes from hearing. Actually, kung babasahin mo yung talata, tuloy-tuloy yun. Hearing the Word of God. Tapos nagtanong, paano maririnig ko walang salita? Magandang kwento ng Romans chapter 10, pero this time di natin siya topic. Ang gusto kong ginangdiin dito, yung salitang narinig. Pangatlong kahulugan ng narinig dito ay pakikinig, pero handa kang tumugon, handa kang mag-response o response or reply. Handa kang mag-response doon sa narinig mo. Tumugon. Sa banal na kasulatan, ang tunay na pakikinig ay may kasunod na pagsunod. Katulad ng binanggit ko kanina sa talatang 22 ng Santiago, Kabanata 1. Maging tagagawa kayo ng salita at hindi lang tagapakinig lamang. Ang tanong po ba ay, pinakinggan ba natin yung narinig natin sa aklat ng Pilipos? Ito ay aral ni Apostol Pablo at ito'y paulit-ulit na banggit patungkol sa Ebanghelyo na kanilang pinakinggan at pinaniwalaan ng mga bahagi ng kasulatan na kanyang ibinahagi. Ito yung talagang totoong pakikinig kasi nung nakinig ang mga taga-Pilipos, what happened? Ano nangyari sa buhay ng mga taga-Pilipos? Nakita niyo naman, di ba? Very supportive sila sa gawain ng Panginoon. And that means, nakunguya nila yung salita ng Diyos na kanilang narinig. Nagmanifest sa buhay nila. Naging matatag sila. Sabi ko sa inyo, lagi kong binabanggit, pagkalalagyan natin ng comparison, only itong Philippian church, ang masasabi ko, my opinion, na talagang they reach maturity. Sumunod kasi sila eh. Meron pang isang grupo sa Acts, mamaya babanggitin ko kung sino yung grupo na yun. Ganon sila kasidhi sa pakikinig ng salita. Hindi lang sila nakikinig, sinusunod nila ito. Now, isang halimbawa, sa Lumang Tipan, meron din pong pangyayari, katulad ni Samuel. Sa 1 Samuel chapter 3, verse 10, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag. Samuel, Samuel. And then sumagot si Samuel, magsalita po kayo at nakahanda po akong sumunod. Napakaganda ng kanyang response. Hindi niya sinabing, nakikinig ako. Pinutol niya yun. Ang sabi niya, nakahanda po ako. Wala na agam-agam, hindi na siya magdududa dahil ang Diyos ang tumatawag sa kanya bilang lingkod. Actually, narinig niya yung message galing sa Diyos directly. Ang sabi niya, nakahanda po ako na ako'y susunod. Ang kwento dyan, si Samuel, noong mga panahon na yun, bata pa siya sa pananampalataya, nang marinig niya ang tinig ng Diyos. At 3 beses siyang tinawag. Sa una ay narinig niya ang tunog, pero hindi pa niya ito naintindihan kasi bata pa siya. Kung sino nagsasalita. Subalit nang ito'y maituro sa kanya ni Eli, kung paano makinig, sinabi ni Samuel, magsalita ka Panginoon, pagkat ang iyong lingkod ay nakahandang makinig. Now, bakit mahalagang halimbawa yung pakikinig na binabanggit ni Apostol Pablo? Katulad po ni Samuel, na hindi lang simpleng pakikinig ang kanyang ginawa. Pakikinig na ang kanyang puso ay kanyang binuksan, hindi nakasarado. Ibig sabihin, when somebody opens his heart or her heart, ready siya na sumunod saan mang sasabihin ng Diyos. Napansin nyo, di ba sinabi niya, nakahanda ako, hindi niya sinabing narinig ko. Tayo minsan, pagka tinatawag ng ating nanay, opo, narinig ko, pero yun lang, narinig lang, hindi naman talaga nagre-reply. Tuloy pa rin sa pagtitext, tuloy pa rin sa paglalaro, o tuloy pa rin sa kung anong kausap dun sa cellphone. Hindi sinusunod kung ano ang sinasabi ng kanyang parents. Now, kaparehas po ni Apostol Pablo, yung binanggit ko sa Lumang Tipan, sa mga taga-Pilipos, nang sabihin niyang ang mga bagay na inyong narinig, nutukoy ito ni Apostol Pablo, itong mga aral na dapat pakinggan, mga aral na dapat panampalatayanan, mga aral na dapat ay handa nating isabuhay, katulad ng pakikinig ni Samuel. Tandaan po natin, ang tunay na pakikinig ay hindi nasusukat sa lakas ng pagdinig, kung hindi sa pamamagitan ng ating pagsunod. Nung narinig, anong ginawa ng mga taga-Pilipos? Tinanggap nila. Number 2, pananampalatayang may pagtanggap. Sabi doon, isagawa ninyo ang lahat, balik ako sa verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong narinig. Tapos, tinanggap. Pangalawang utos ni Apostol Pablo. Now,
Katulad po nitong pangyayaring ito sa Pilipos, hindi sa Pilipinas, Pilipos, ang naganap din sa bayan ng Thessalonica. Meron po mga isang insidente ng Apostol Pablo ay nangaral ng Ebanghelyo sa Thessalonica, nabubulol na. Thessalonians, English. Hindi lamang nila ito pinakinggan, ito ay kanilang inalam at tinanggap ang salita ng Diyos ng buong puso. Kaya ba pag nakakarinig ng salita ng Diyos, pinapakinggan niyo ba o wala lang, pinakinggan lang? Kaya nga sabi ko kanina, ang gagaling na natin mag-amen, ang gagaling natin mag-block at ng blind. Dapat, hindi nyo iniiwanan sa isip nilang yan. Paglabas nyo ng tahanang ito, may mga problema na dapat nagagamit nyo na yung inyong mga salitang narinig sa Biblia, sa banal na kasulatan. Sa 1 Thessalonians, tignan natin halimbawa, chapter 2, verse 13. Sabi doon, tinanggap nyo ang salita. And then it follows, 1 Thessalonians chapter 2, verse 13, tinanggap nyo ang salita ng Diyos, hindi bilang salita ng tao, kundi gaya ng katotohanan bilang mga salita ng Diyos na gumagawa rin sa inyo kayong mga sumampalataya. Ano po ba ibig sabihin pagka sinabi mong tinanggap mo ang isang narinig mo? Again, hindi ito simpleng pakikinig na tinanggap, no? Hindi rin ito basta pagsasabing, kasi ito nangyayari po. Napakinggan niyo yung message. Madalas, lalapit yan doon sa pastor. Pastor, na-bless ako sa message mo. Okay, just upuan, sa isip niyo, pwedeng ganda, sinabi. Natouch ako, ganda, nakaka-bless. Yun yung mga response usually ng mga tao ngayon eh. Pero, ang tanong, tinanggap niyo ba? O hanggang doon lang sa pagsasabi ng kayo na bless, na touch? Ang pagtanggap po sa pananampalataya ay pananampalataya na handa talagang sumunod sa Diyos. Ito yung tinatawag nating tumanggap na mayroong puso ng pagpapasakop at kumikilala sa authority ng ating Panginoon. Now, katulad ng mga taga-Pilipos, ang mga taga-Thessalonica ay hindi lang humanga sa pangangaral kay Apostol Pablo. Pagkos sila, sa kanilang narinig na salita, hindi ko narinig na sinabing na bless kami, kundi nung narinig na yung salita ng Diyos, bukang bibig nila, ito'y salita ng Diyos, sabi ng mga taga-Thessalonica, at babaguhin ito ang aming mga buhay. Inlame nila yon na merong milagro sa salita ng Diyos, na merong kapangyarihan ng salita ng Diyos para ang kanilang buhay ay mabago. Kaya nung tinanggap nila yon, pananampalataya nila, mababago ang kanilang buhay. Hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa Panginoon. Binanggit ni Brother Ray yung talata sa Filipos 2:13, ang Diyos ang gumagawa, hindi tayo. Yung resulta ng pagkilos natin ay resulta ng ating totoong pananampalataya sa Diyos kung bakit tayo nakakagawa. Pero ang behind the scene pa rin, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Now, banggitin ko sa inyo kung sino yung binabanggit kong mga tao at authority dun sa Aklat ng Gawa, yung mga taga-Berea. Ibang klaseng mga mananampalataya. Maari po siguro sa sandaling ito, mga kapatid, may hamon ng Panginoon sa inyo. Kung tatanggapin natin yung mga naririnig natin bilang salita ng Diyos o bilang opinion lang, o bilang katotohanan na may kapangyarihang magbabago sa ating pamuhay. Dalangin ko po na kapag tayo lumbas na dito sa lugar na ito, hindi tayo lalabas na na-inspire lang. Yun kasi yung premise minsan ng mga tao, na-inspire lang. Kung hindi nakarinig, nakatanggap, dahil ang salita ng Diyos ay totoong pinapasok natin sa ating puso. Pinakita po ng mga taga-Thessalonica na ang pagtanggap sa salita ng Diyos, pinakita nilang kahulugan nito, pagyakap dito bilang kanilang gabay ng buhay. Hindi nila inilala na ang salita ng Diyos ay isang impormasyon lang o information lang para magkaroon sila ng dagdag na kaalaman. Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay hindi lamang pinapakinggan. Ito ay tinatanggap,
bilang authority ng ating buhay upang matutunan natin ito ng lubos. Kaya yun yung pangatlo. Bago kayo matuto, kayo nakarinig, nakatanggap, pangatlo, pananampalatayang natutunan. Sabi dun sa talata, isagawa ninyo ang lahat ng inyong narinig, tinanggap, natutunan. Sa Ezra, mga kapatid, dito nagsimula yung pagkatuto sa salita ng Diyos ni Ezra. Naging tama yung kanyang pundasyon sa buhay dahil tama yung kanyang turong natanggap at pinakinggan. Chapter 7 verse 10 ng Ezra sa Lumang Tipan. Sabi po doon, buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Alam natin si Ezra ay isang saserdote at tagapagturo ng kautusan ng Diyos. Ngunit hindi siya basta nagtuturo lang agad. Yung iba kasi ngayon, gamitin yung term, no? Napabili lang ng suka, yun yung term natin. Nangaral na doon sa karsada, malalakas na yung loob. Kaya minsan kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang pagtuturo, kahit ano-ano, mga sariling opinion, mga haka-haka. Pero nung si Ezra ay nakarinig ng salita ng Diyos, inayos niya yung konsepto ng pagtuturo. Okay? Ayon po sa banal na kasulatan, mapapansin natin, malinaw yung kanyang proseso ng pagkatuto ng salita ng Diyos. Unang-una, nag-aral siya ng salita ng Diyos, sinabuhay niya ang kanyang mga natutunan, at pagkatapos, third part, pinasa niya ito, binahagi niya yung kanyang natutunan. Kasi naramdaman niya na na-experiencehan niya na Pwede niya niyang sabihin na, kilala ko na ang Diyos dahil nangyari na yun sa buhay ko, kaya binabahagi ko to sa inyo. Okay? Nagkaroon niyang katapatan sa kanyang Panginoon, kaya naging tapat din siya sa pagsasabuhay ng kanyang mga natutunan. Napakagandang halimbawa nito. Now, bakit po? Kasi si Ezra hindi nagtuturo, kung hindi nung siya ay natuto, pinakita niya ang tunay na pananampalataya sa prosesong hindi nagmamadali. Ganon yung kanyang sistema. Hindi nagmamadali, hindi siya mababaw, nagsimula siya sa kanyang puso na handang matuto ng salita ng Diyos. So, result, nagtagumpay si Ezra dahil mahusay siya magsalita, o probably, pwede kong sabihin, kahit hindi siya mahusay magsalita, natuto siya at nakapagbahagi siya ng akma sa pangangailangan ng mga tao dahil sumunod siya sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Una niyang pinag-aralan ng salita ng Diyos, ipinakita ito ng tunay na pagsunod at nagsimula na yung kanyang pagkatuto at lumago na siya sa pananampalataya. Listen to this, ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay hindi lang binabasa. Meron tayong Bible reading, baka puro Bible reading lang. Kulang din yun. Ang tama, Bible reading, paghahanda ng ating puso sa paggamit ng ating mga maririnig at mababasa sa salita ng Diyos. Hindi mo maibabahagi ang salita ng Diyos kung hindi mo ito natutunan. Gawa 17, talatang 11, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon kaysa sa mga Hudyong mga taga-Thessalonica. Bagong lugar ito, no? Kasi may problema rin naman ng Thessalonica, pero dito sa mga taong ito, may pananabik silang nakikinig sa paliwanag ni Apostol Pablo. Sinasaliksik nila araw-araw ang kasulatan upang tignan kung ano ang ibig sabihin ito, kung totoo, kung ito yung nagsisinungaling. Ito yung binabanggit kong mga tao, no? Ang kwento ng mga taga-Berea. Actually, parang pinuri nga ang mga taga-Berea ng salita ng Diyos. Dahil sa kanilang pagiging tapat sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagka yung mga scholars sa Bible kausap nyo, pipinpoint nila yung attitude ng mga taga-Berean. Alam nyo bakit? Hindi lang sila magbasa ng 1 oras, 1 dalaw. Sinusuri pa nila yung kanilang mga natutunan. Tinatanong nila ng mga sisindigan si Apostol Pablo, yan ba'y makikita natin sa salita ng Diyos? Nung nangangaral si Apostol Pablo, napakaganda ng kanilang response pagdating sa pagbukas ng talata ng banal na kasulatan. Bukas ang isip nila sa pakikinig, of course, pero sa pag-aaral, may silang term, masigasig. Hindi sila tamad sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Napaka-pangit sabihin
isang Kristiyano, tamad sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang alam lang ay John 3:16. 10 taon ng Kristiyano, alam mo sa verse, John 3:16. Minsan hindi pa nga memorize. 20 taon ng Kristiyano, alam mong talata, John 3:16. Di ba nakakahiyayan kanino? Sa tao o sa Diyos? Binigyan tayo ng biyaya ng Diyos para matutunan ng salita ng Diyos, para magamit natin to. Dapat inaalam natin yan unti-unti. At nang mapuno ang ating kaluluwa, mabusog ng salita ng pagkain ng Diyos. Meron, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay. Masigit na kailangan natin ng espiritual na tinapay, pagkain, salita ng Diyos. Pwedeng mataba ang katawan mo, pero ang spiritual na katawan mo ay malnourished. So, itong pagkatuto ng mananampalataya ay larawan ng mga taong natuto ng salita ng Diyos. Mga taong hindi pa dalos-dalos, hindi basta emotional, labas kasi yun sa pag-aaral Although partly for appreciation, dapat gumamit ng emotion. But then again, ang isip ng Panginoon pa rin ang issue na binibigyan ng priority ng mga mananampalataya. At kapag ikaw ay nag-aaral ng maayos, nawawala ka sa pagkabulag na ipinapakita ng daigdig. Hindi ka nagiging bulag sa takbo ng daigdig. Nakikita mo kung anong kalooban ng Diyos. Nagiging maliwanag ang mata mo. Nakakakita ka. Pang-apat, pananampalatayang nakakita. Natanggap, natutunan, narinig. Pang-apat, let me correct my phrase. Ang una ay narinig, tinanggap, natutunan. Ngayon, nakita. Ang tinutukoy po niya ay hindi pisikal na paningin. Okay? Dapat maliwanag tayo dyan. Kundi, ang nakikitang halimbawa saan? Sa pamumuhay. Now, sa konteksto po ng banal na kasulatan, yung salitang nakikita ay pamumuhay ng isang mananampalataya. Dapat consistent tayo sa ating lifestyle. Lifestyle na naaayon sa salita ng Diyos. Hindi lifestyle na naaayon sa kung anong uso, kung anong viral. Hindi po. Hindi pinag-uusapan yun. At hindi isang beses lang ito, kundi ito'y araw-araw. Kasi minsan, magaling ang mga Kristiyano, isang beses, maganda ang kanyang pakita. Pangalawa, hindi na nasisira na. We need to be consistent pagdating sa application ng salita ng Diyos. So, ang tinutukoy ay hindi pisikal na paningin, kundi dapat mga nakikitang halimbawa sa ating buhay. At sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1, sabi po doon, tularan niyo ako, gaya ng pagkatulad ko kay Kristo. So, yung buhay ni Apostol Pablo, diniin niya, no? Yung mga nakita niyo sa akin, gayahin niyo. Bakit niya nabanggit yun? Na-experience niya Nasaan ba si Apostol Pablo nung sinulat itong talata? Nakakulong. Ano pa? May mga treatment sa kanyang hindi magaganda. At bago siya kinulong, alam niyo nangyari sa kanya, di ba? Binugbog. Kaya na-build up yung kanyang capacity sa mga pagsubok na ginagawa ng kaaway sa buhay ng isang Kristiyano. Pero to the point, ang Panginoon pa rin ang pinupuri niya. Ininda niya lahat ng sakit, just like the Lord Jesus Christ nung siya'y nandun sa cross. Tiniis niya lahat ng hirap para maabot yung layunin ng Diyos na ang mga tao ay magkaroon ng daan sa kaligtasan. Ganun ang ibig sabihin ng pagmamahal. Ganun ang ibig sabihin ng salitang love. Litin ko yung phrase, no? You cannot love without knowing. You cannot know without studying. Daming sasabi, they love the Lord, we love Jesus. Pero hindi kilala kung sino si Jesus ng Bible. Ibang Jesus yung kanila, plastic na Jesus yung kanilang alam. Pero yung bukang bibig nila, yes Lord, praise the Lord. I love you Lord. Totoo kaya na mahal nila ang Panginoon? Hindi sila malalim sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, we need to be consistent pagdating sa pagkita, no? Bagay na nakikita. Bukod sa pamumuhay, dapat nakikita rin sa buhay natin yung pagsunod, nakikitang pagsunod sa gitna ng hirap. Nakita natin ng mga taga-Pilipos sa pananampalataya, kahit na sila'y dumaranas ng pag-uusig, tumutulong pa rin sila kay Apostol Pablo. At ganun din si Apostol Pablo, sa kabila ng kanyang kahirapan sa pagkakulong, ang kanyang buhay ay totoong patunay at kanyang ipinangaral
Nakita yung integrity sa buhay ni Apostle Paul. Integrity. Ibig sabihin, walang araw na si Pablo ay ang pakita sa mga taga-Pilipos maganda. Pero pag wala na yung mga taga-Pilipos, iba na yung kanyang ugali. Dami po ngayon ang buhay ng isang Kristiyano, lalo na yung mga nagtuturo, nangangaral, kasama kami. Parang celebrity ang pairal nila, no? Now, ang katotohanan po, kung sasang-ayon tayo sa salita ng Diyos, dapat patas tayo. Kung ano yung pinapakita ko sa inyo sa pulpito, dapat hindi hiwalay sa pribado kong buhay. Hindi yun, dito lang ako mabait. Tapos sa bahay, salbahe. Hindi siya consistent. Hindi ko natutunan ang salita ng Diyos pagka ganon. 1 Timothy chapter 4, verse 12. Ikaw ay maging halimbawa sa pananalita, sa pamumuhay. Sino ba ang nag-train kay Timothy? Si Apostle Paul. So, carbon copy siya, kopyang-kopya. Talagang lahat ng kilos ni Apostol Pablo ay nangyari at naganap sa buhay ni Timoteo. Tandaan po natin, ang pinakamalakas na sermon ay yung ating buhay. Yan ay nakikita ng mga tao araw-araw. Ang sikreto, kapag maayos yung proseso ng ating pag-iisip, sa Philippians 4:8, nandoon sa isip natin yan, magiging maayos din ang mga bunga nito. Dahil tama ang ating paggamit ng mga bagay na pinapaisip sa atin ni Apostol Pablo. Sa madaling salita po, kapag tayo naging masurunin sa Diyos sa ating buhay, magkakaroon tayo ng kapayapaan. At sa lahat, hindi lang kapayapaan ng Panginoon, kundi mismong ang kapayapaan o yung Diyos ng kapayapaan ay makakasama natin. Yan yung nasa huling phrase ng talata. Kung nakita nyo. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Bigyan natin ng parang conclusion to. Yung Philippians 4:8, yun ang ating isa sa isip. Yung Philippians 4:9, yun yung ating isa sa buhay. Kung ano yung nandun sa 8, dapat mag-manifest sa buhay natin. Paggagamitin natin ang verse 9. At pag ginamit natin yun, magdadala sa atin yun sa presensya ng Diyos. Sakto yun. So mga kapatid, ngayon po ay malinaw na sa atin ang tamang pag-iisip ay humahantong sa tamang pamumuhay. Hindi sapat na malaman lang natin ang salita ng Diyos. Hindi rin sapat na magbigkas tayo ng magandang mensahe, na-bless ako. Hindi rin sapat na makita lang na tayo'y may mabuting halimbawa. Ang hamon po sa atin ng Panginoon, mga kapatid, ay maliwanag. Sa buhay natin, ang ating narinig, sa buhay natin ang ating natanggap, sa buhay natin ang ating natutunan, at nakita. Ibig sabihin, it will result to pananampalataya na tama ang magiging ating gawa. Sapagkat tayo sumusunod at hindi natin pinilit ang ating sarili para makita ng mga tao. Kung hindi, pinili ng ating puso ang pagsunod sa salita ng Diyos. Ngayon, tanong po natin sa ating sarili, handa ba tayong, tignan yung katabi nyo, handa ba tayong maging tunay na Kristiyanong tagasunod? Hindi lang tagapakinig, kung hindi tagapakinig na mayroong pagtugon. Handa ba tayong hayaan ang salita ng Diyos na baguhin ang ating isip, pananalita, gawa, even sa gitna ng testing at saka ng trials? Handa ba tayo? Dalangin ko po, mga kapatid, na sa sandaling ito sana naramdaman natin ang tawag ng Diyos sa ating mga puso. At huwag natin itong palampasin, ang pagkakataong ito. Pagkat ngayon talaga ang tamang oras, ngayon ang tamang sandali upang ang ating pananampalataya ay maging buhay, maging maliwanag na makita ng lahat. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na hindi namin lang natanggap sa inyo, kundi aming narinig, natutunan,
natanggap, nakita. Panginoon, hindi rin po kung ano lang ang tama, kundi kung paano po namin tumayo sa buhay ng tama, Panginoon. Maging tagasunod kami sa isip, sa salita at sa gawa. Naway makita din namin, Panginoon, ang aming Panginoong Hesus sa aming pamuhay bilang aming Diyos ng kapayapaan. Maranasan po namin ang iyong presensya, ang Diyos ng kapayapaan sa aming buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Everybody says, Amen.